Sa bubungan ng simbahan ito, Nakakaabot sa langit, malakas pa. ay lahat. Maraming Diyos na madalas sa langit, na lumikha ng langit at lupa. Pagpalain mo ang araw na ito, ang umagang ito sa buhay ng bawat isa sa amin, at iabuti ng mga prayang badal mo sa ila, mga prayang badal na mabuting balita na ipapahayag namin sa dami ito. Salamat po, aming Diyos na madalas sa langit, sa iyong lahat-lahat ng kamurihan, kalitan, karahalan, kadagalan, salamat. Matay, matamis, at makurang pangalan ni Yeshua ng Nazareth, na aming Diyos, at ligtas, nag-iisang buto ka na aming kataas-taasan ang banang-banang Diyos namin. Sa ito po yan sa madalangin. Amen, amen. Sige, bali, nasa parang maiko. Ito sa akin yan dyan. Amen, hallelujah. Bali, ang tinatalakay natin ngayong gabi ito, ngayong umagang ito, about this, discover your status before God. No, sa atin, ako na nag-aaral ako ng machinist, welder. Tinutuklas ko, sabi ko, tinutuklas ko kung paano magiging magaling na machinist. Kung paano ako magiging mahusay na machinist. Kasi dapat, lalo sa Don Bosco, bago ako graduate sa Don Bosco, kabisado mo yung pinag-aaralan, lalo bago ko umuwi. Naku, tatanungin ka ng profesor. Tinitiyak kasi ng profesor na pag-graduate mo ng Don Bosco, isa ka na hindi lang magaling. Expert ka talaga sa paggawa ng pyesa. No? Kinuklas ko talaga yan. Kasi may mga lihim po yan. Ano ba ginagawa? Ayusin mo. Takasan mo. Kumaya. Takasan mo. Baka magaling ka. Takasan mo. Takasan mo. No, tutuklasin mo talaga. Tutuklasin mo talaga. Kahit ikaw, iba lang isang Kristiyano, tuklasin mo kung paano ka naging anak ng Diyos. Kung paano ka niligtas ng Panginoon. Kaya pamagat discover your status before God. Tuklasin mo ang kalagayan mo na ginawa, binigay sa iyo ng Diyos. Kasi pag hindi natin kita maraming Kristiyano tulog. Tulog. Wala alam na yan. Nag-uumabang na yung biyaya ng Diyos, hindi niya pa alam. Eh, bukasan langit, hindi ba isasarang langit? No, kaya ang ginawa ko, kaya para maging magaling na masa, ang kailangan lang pala, no? At tandaan lahat ng mga, kasi ang hirap ng masinis, ang sahod ng masinis, lahat ng mga molde ng refrigerator, electric pa, lahat ng plastic na nakikita mo, lahat ng pyesa ng bato, lahat ng pyesa ng bisikleta, lahat ng pyesa ng mga kasakyan, involved ang masinis welder dyan. No? Ang hirap, pero ginawa ko, ang technique lang pala, no? Yung focus ka. Focus ka sa trabaho mo. Kaya kung nag-focus ako sa trabaho ko, kahit natutulog ako, kahit nakapagpatay o tumatakbo yung makina, alam ko na ayos ang trabaho ko. Kahit bilang Kristiyano, tumatakbo tayo, naglalakad tayo, bilang isa, dapat alam mo na maayos ang buhay mo, ang lakad mo sa paningin. Eh, may po ba, kailangan po natin tuklasin mo. Tukang bata kung kakasakit. Kahit ako, dumaranas ang pagsubok. Kahit nagkakasakit yung mga anak ko, pag ako nagkaroon ng medyo hindi maganda sa mga anak ko nung araw, tinitignan ko, ano bang kasalanan ko? Kailangan, anong agad? Baka may kasalanan nagawa ko. Depende natin, humingi ka ng tawad sa Diyos kasi walang hadlang sa'yo. Walang bayad ang panalangin, humingi ng tawad. Pero nangyari, nagkagulong mo pamilya mo, nagkasakit ka. Tuklasin mo kung bakit. Huwag kang matulog, tuklasin mo, manalangin ka, Panginoon, ano po ba kasalanan ko? Pag may kasalanan ko, humingi ka ng tawad. Pero pag wala kang kasalanan, dumanas ka ng mga bagay na hindi nasa unexpected na mga trouble, unexpected na mga trials, palalakasin ka ng Diyos. Magkaiba yung dumanas ka ng trouble, illness, problem, na may meron kang nakasalanan, magkaiba yun. Iba naman yun, you are experience troubles, problems, no? Illness, na wala kang ginagawa. Palalakasin ka lang, humangga ka, pagpapalain ka. Oh, si Job, gano'n nangyari sa Job. Sigurado ko magpapalain ka. Pero magkaiba yun. At dito, yeah. Bakit dito pa natin, no?
galing ko yan. Bakit ba't nagkasakit? Baka naman yung pag-uulang nga. Hindi ka dumadalo ng gawain. Importante ang Sabbath day. Alam po ba, ito discover yung status before God. Kapag po natin, mga kapatid. Ito, basahin mo na natin, tayo muna tayong lahat. Sabi niya rito, aklat ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 12. Hinaw niya na. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahal ng pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpagyan ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo hindi bayang Diyos noon, ngunit kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit kayo tumanggap pa na kayo ng kanyang habag. Okay. Okay na. Okay na. Pwede pa tayo po. Nakalagay doon, ang pamagat natin, tayo'y pag-aari ng Diyos. Kaya sino may-ari sa atin? No, may-ari. Lahat ng tao pag-aari. Kasi lahat ng mga bagay dito, no, tayo nagmula. Pero tayong lalo yung mga pinili. Mga pinili, ha? Pinili tayo sa karamihan, ha? Maliwanag, ha? Sino ang pumili? Hindi ikaw. Hindi tayo pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Nandiyan ka nakalupo. Ang Diyos ang pumili ka para maging pastor ka, propeta ka, evangelist, pastor, teacher ka. No? Ang Diyos ang pumili. Walang iba pipili ang Diyos. Pinili ka ng Diyos para magpahayag, no? Okay, number 1. Sabi nito, we are exceptional or katangi-tangi. Exceptional po tayo. Pag pinili ka ng Diyos, bukod tangi ka. Exceptional! Diyos ang pipili, siyempre pipiliin ka. Ikaw, pag pipili ka ng, ano ba, pipili ka ng damit, maganda. Anong pipiliin mo? Bukod tangi. Siyempre, bukod tangi. Sino ng Diyos, pipiliin ka. Kaya ikaw, magmalaki ka. Hindi ka pwedeng bastos-bastosin ko na pinili ka. Kasi pananagot sila sa Diyos. May po ba? Sino na namin kay David? Sino mananakit sa lingkod sa Diyos? Mananagot sa Diyos. Pinili ka eh. Hindi naman ang pumili sa'yo, presidente. Ang pumili sa'yo, kataas-taasan, kabalan-balan ng Diyos na nasa langit. Kailan ka pinili? Ang sabi sa Jeremiah 1:5, para sa konsepto na ito Ephesians 1:4-5, sabi ko na sa Ephesians 1:4-5, hindi pa nililikha ang mundong ito, pinili na kita. Hindi pa pala nililikha ang mundong ito before the world create. Pinili ka na, nasa isip, nasa puso ka na yun. May po ba? Ito mabiga. Jeremiah 1:5, parehas to. Hindi ka pa pinaglili, di ba ka nalang lili? Nang nanay mo, pinili na kita. Ganun pa na pumili ang Diyos advance. Wala ka pang pangalan. Wala ka pang buto. Wala ka pang laman. Wala ka pang mata. Pinili ka na ng Diyos. Ano sabi ang pinili? Balik mo. Pinili pa rin. Ito, magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Yung ginawa kahanga-hangang niya, ipapahayag mo. Hindi mo ipapahayag sarili mo. Hindi mo ipapahayag yung konsepto mo. Ito, dito tayo sumamba. Ito yung konsepto nito, magtalo. Hindi ganoon. Kailangan malungkot ang daming denomination na loko ng ibang mga tao. Ang daming religion na loko ng ibang... Ano na ka lang dito? Ipapahayag mo yung mga kahanga-hangang gawa ng Diyos. Eh mga, balik ka doon. Ang sabi rito, we are exceptional. Number 1, He has allowed us to do marvelous things. Alam nyo mga, ito, tatlong teacher sa English dito. Alam nyo yung mga English ko, medyo tremendous yan. Kayo nang bahala kung tama yan, no? Ano? Inaalaw na na gumawa tayo ng mga kamangha-manghang bagay. Eh, ba't po ba? Ako, dami kong experience dyan. Ito, kailangan ko oras. Bahay ng pinsa ko yan. Hindi pinauupahan yan, dahil may lumalas. May pare na nanalangin ka, sumuko ka pagdating sa baba. Nung kami nanalangin ni Pastor Roger, pinaupahan niya. Sabi ko na experience niya.
No? No, marami. Gagawa ka ng kamangha. Ito yung lang magkaroon ka ng Bible study, kamangha. Sino ba tayo ng mga Bible study sa 1, 2, 3? Ano ba yung ginagawa nyo kamangha? Hindi ka naman natin ninyo. Wala ka naman pakialam sa bata eh. Wala ka naman pakialam. Pero nilagay ng Diyos sa puso mo, sa isip mo na makialam ka. Bakit? Dahil yung kahanga-hangang gawa na Diyos, ipapahayag mo sa mga bata. Sa mga tao, sa kalye. Kaya sinabi, ang tagal naging evangelist yan. Dama nga, bumalik ka. Pinag-February ko, bumalik ka. Hindi naman ikaw dati o kaya ba magpayag ng salita ng Diyos? Hindi, wala na kayo lang. Maliban lang unless the presence of God, the Holy Spirit is with you. Pagkagawa mo na ito pa kaya. Kaya sabi yun, letter B, He has allowed us to lead this world. Binigyan tayo para nakapangyarihan para paunahan ang mundong ito ngayong presence world. Bakit magtuturo ko sa mga barangay? Parang susunod sa akin ng barangay. Barangay chairman yan, mga kagawan yan. Ba't nakapagturo ako ron? Sino yung tira sa akin ron? Sino? He allowed me, he allowed, pati na all the pastors na nagturo sa barangay para turuan yung mga barangay. And all the police. Hindi na ba naniwala? Kanino pa sa akin yung mga barangay chairman yan, pati mga police. Alalakad at hindi naman pinag-aralan yan. Tatalino yan eh. Pero sabi ng Panginoon, ipapahiya ko ang mundong ito sa mga bangmang na ito. Ang kinukuha ng Diyos yung mga bangmang, yung mga kumukuha rin ng Diyos ng mga abogado. Pero dapat mababa ang puso mo. Pag mataas ang puso mo, hindi ka kukunin. Kasi hindi ka magpapatuloy. Pero dinala tayo ng Panginoon sa krami, sa NPD. So, sa mga abogado, nagturo kami sa abogado. Nagturo kami sa mga opisyal ng gobyerno. Eh, puro may mga pinag-aral, may mga doctorate pa yan, may mga masteral pa yan. Ano yung sabihin? Dadalhin ka, he allowed. Ipapahintulog ng Panginoon. Kasi mundo, na ipahayag ang kahangang sa mundong ito. Amen po ba? Hindi pinapayag yan kasi ng mga reliyon denominasyon. Papayag mo lang yung kahangang gawa, kaya kong tabuhin ng Diyos. Amen. Number 2, divine connectivity. Pag ikaw, dahil pag-aari ka ng Diyos, ito yung status na ibibigay siya. Mari ba lang, hindi lang connection, hindi lang connectivity ha. Divine connectivity, divine connection, may divine connection ka. Wala naman palakpak dyan. Dahil mga bata ka, may connection ka. Pag may connection ka dyan sa Diyos, binigyan ka ng connection ng Diyos, ang sabi ng Diyos ano? At ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ang ipaintulot mo sa lupa ay papaintulot sa kaya ako. Oy, Satanas, Diablo, lalakad ako. Lumayas ka, aksidente. Huwag kang ganunin mo pag umalis ka. Kapag may aksidente yung batas, panalangin ka. You have an authority given by God. Yung kalalagayan mo, ginagawa mo pagpasok pag-uwi. At pinapanalangin ko yung araw at gabi. Lalo yung mga ano ko, may mga nagmumutot. Kasi, ang dami na aksidente. So, panalangin kayo, magmumutot. Sa maksimum pa kayo, magpasalamat kayo. Yung iba, nalulungkot ako eh. Lalo sa mga anak ko, tunahin nila si Diyos Lord. Kita mo, may mga consequences. May mga consequences, kapatid. Hindi pwedeng sabihin mo, Panginoon, may lakad. Okay lang talagang kailangan. Pag araw ng Sabat, magsabat ka. Mamaya, may mangyayari sa'yo. Kasi may consequence natin, hindi na kasalanan ng Diyos. Hindi na kasi binigyan mo na ng kapangyarihan, magsabat ka. Hindi ka nagsasabat. Pag hindi ka nagsasabat, mayroong consequence kasi may biyaya ng sabat. Hindi nilagay na nga yung sabat eh. Ang sabat natin, araw ng linggo. Hindi, sabi niya, I am the Sabbath. Ako ang Sabbath. Hindi pwedeng, kahit Sabbath mo Martes, basta may Sabbath ka. Isang araw mga araw, wala pang isang araw, hindi ka pa nagsasabat. Inuula mo pa lang araw. Ano nangyari ngayon? Humingi ka lang tawad, magpadali ka, humingi ka lang tawad. Panginoon, patawarin niyo po.
Mahirap yan. Kita mo, dinadaanan ng espiritu sa kasi hindi ka nagsasapa. Mahirap yan. May biyaya ang sahabat. Kaya, pag ang Diyos na talaga, may biyaya yung pag sinabi ng Diyos, when God spoke, that thing, may biyaya yan. Kaya naman, ang sinasabi ng Diyos, may sumpa at biyaya. When God begins, no, pag nagsalita na ang Diyos, dalawa yan, biyaya at sumpa. Anong gusto mo, biyaya at sumpa? Kahit anong mangyari, sumunod ka. Okay, talaga may mga ganyan, may mga trials. Pero inaalam pa para pumatag ka. Dating araw, ayusin. Sino mo na ayos? Kahit anong ayos mo dyan, pag ayaw na yung ayusin niya, di ba ayos siya? Pero kahit anong, hindi mo inaayos, bahala ka, likod ka lang ng likod. Ayusin na yung Diyos yan. Mayroon na yung nangyari. True story to, nabasa ko sa kwento sa libro. Yung isang pastor mag-asawa, may simbahan sila malayo. Pag siya mag-preach, may sakit yung anak niya. Sabi niya, iiwan ko ba yung anak ko? Iniwan niya yung anak niya, nag-preach siya, bahala ang Diyos sa anak ko. Nag-preach siya, pumunta sila. Nag-iyakan, nag-pray yung mga anak niya, sabi, iyakan yung mga congregation, ay malala yung anak niya. Kaya ang pagbalik nila, nagulat sila yung papa, naglalaro na. Bakit? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ibigay. Unahin mo ang Diyos! Ako nagpapaalala ako sa inyo mga kapatid. Divine connection ako kayo. Divine connection to God. Meron kang divine, manalangin ka, humingi ka ng pagpapalang blessing. Ang hilingin mo yung hindi kayang gawin ng tao. Yung ang Diyos na kayang gumawa, yun ang hilingin mo. Bibigay ng Diyos yun. Yan magaling sino, dahil sabi ng Lord, I give you, ang sabi ng Panginoon, sa Lucas sabi niya, yung mga imposible sa tao ay posible sa Diyos. Posible sa Diyos. Kaya pag ang hiling na yung kayang gawin ng tao, yung hilingin mo, hindi kayang gawin ng tao, yung Diyos lang may gawa. Amen po ba? Okay. Amen, confession to God. Pag ikaw, tinawag ka ng Diyos, ito hindi ibibigay na lugar sa'yo. Magkakaroon ka ng connection sa tao. Kahit ayaw mo. Ba't ako nakapag... Sabi ko, mapipinala ako rito ng Panginoon, tinuturuan ko, may mga general pa ron, may mga lieutenant, may colonel. Sabi ko, pag hindi ako ng Panginoon ito, ampas lupa ako, basura ako eh. Ano ba sa kakadalong ako, sinaway ako ng Panginoon, ako nagdala sa iyo dyan. May po ba? Meron ka ng connectivity sa tao. No? Meron ka connection. Sino gumagawa? Hindi naman ikaw gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa'yo. May po ba? Hindi mo alam, tapos ka kayo rito eh. Kailangan lang hindi ba? Sino niya sa inyo rito? Hindi, kahit anong gano'n mo magsalita, kahit hindi Diyos ang nagdala rito, hindi ka dadaling dito, hindi kayo naman. Kahit anong usay ko magsalita, bakit hindi kayo dadaling kayo. Kaya na, hindi ako nagsalita, wala ako. Masabi ko pa kayo na, mayroon po tayo may disciple dito. Hindi na kayo lang Diyos sa iba. Mayroon po ba? Dinala ko lang Diyos sa polis, dinala ko lang Diyos sa barangay, dinala ko lang Diyos sa mga abogado, dinala ko lang Diyos sa mga ahensya ng gobyerno. Tuturo sa mga doktorin pa yun, may mga pastiran pa yun. Hindi naman ako lang. Ang kasalita sa'yo, turuan niya. Dinala ko sa DOJ. Sa Pidenya, dinala ko sa Pidenya. Patuturo tayo ron. May po ba yun? Si ano pa lang, sino ba yung wala na yung Pidenya. Nakaharap namin yun. Si Cayetano, dinala ko, nakaharap ko kay si Cayetano. Si Senador Cayetano. Yung DOJ, nakaharap namin. Sino ba yan? Yung may connection ka. May po ba? Gusto mo ba lalo anak mo? Ano ba na connection? Gamitin mo kapangiray mo. Ano? Ito mga nalulunod ko ito. Panangalo mo anak ko rito. Ano po ba? Diba? Letter C. This connectivity to love the truth, to stand up. Ito yung connection natin na mahalin natin ang katotohanan, hindi ng Diyos to eh. Hindi kasi nagalingan. No? And stand up good and right. Manindigan ka sa tama at mali, kaya kami nanindigan kami rito eh. Nakalagay sa batas yan eh. Si Lord Jesus Christ, naninindigan siya, pinakingay naman niya lahat. Dapat ganyan ka pakailaman mo. Basta nasa tama, nasa batas pakailaman mo. Kasi mapapahamak sila eh.
Eh, paano kung kumakasira ulo may bangin? Eh, buti siya, may kami ginagamit para sawayin sila. Eh, paano kung may mga baril na nakulitan sa kanya pagbabarilin sila? Meron ganyan, di ba? Ano sabi? Ba't pinaril mo? Kasi ang iingay po eh. Si Lord Jesus Christ nakailan sa batas. Pinakailaman niya ang mga sacerdote at Pariseo. Mali ang ginagawa nyo. Nung kumakain kayo sa araw ng Sabat. Di ba? Mali ang ginagawa nyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sumasamba kayo sa isa mga Diyos-Diyosan. Mo ba, hindi naman ang pastor, ano sabi nito, ang Diyos? Nag-i-intervene, okay. Yung tama, manindigan ka, magkamatakot sa sama. Ano sabi ng Diyos sa Isaiah 4:17? Walang armas na ginawa laban sa iyo. At lahat ng talong ay kaya mo sagutin. Lahat ng talong sasagutin ko, kaya mo sagutin. No? At ikaw, pwede kang may kapangyarihan ka nga na sila sawayin. Pero letter D. Intervene. Ito ba? Intervene to be a channel of restoration. Mag-intervene ka ba? Ibig sabihin na intervene. Makialam. Tama ba yun? Makialam ka para sa restoration. Pag ikaw ang ginagamit ng diablo para magkaroon ng kaalang kaduluan, kawawa ka sa Diyos. Okay ka ngayon. Kaya matatapos ang kalokohan mo kasi tatapusin ng Diyos. May Diyos kasi. May mga bagay na hindi ka sinusuko, no? Na nasa kamay mo na binigay ng Diyos, hindi mo inire-restore, hindi mo inaayos, mananagot ka sa Diyos. Lalo pag hindi mo pag-aari yan. Pwede kang mag-intervene, makailam. Ako nakailangan ako rito. Kaya nga biblical ko, nakailangan ako. Ang mga pastor sa Pawis, ang mga apostol nakailangan sila. Diba nakaroon si Pablo sa gawa, sabi niya, mali ang ginagawa nyo. Ipinako nyo si Kristo na inyong Diyos. Magsisi kayo, nakailangan siya. Hindi pwede umitipe. Sino Jesus Christ nakailangan siya? Mag-intervene ka. May natin niya akong seminar. Sabi ng, ang expert, hindi siya pastor, pero expert siya sa attribute ng mga tao, sa pag-uugali ng mga tao. Expert siya, nakuha namin ito sa PBS at Philippine Bible School. Sabi niya, pag sinisira ang tulog mo, nang kung siya man magmadali ka, kausapin mo siya. Dahil wala silang karapatan na sirain ang tulog mo, ang pamamahinga mo na binigay ng Diyos. Ay, ito ang ginagawa ko. Sinisira nila tulog natin. Ang galing na itong tao na to, hindi siya pastor, pero man of God siya, expert siya sa attribute o karakter ng isang tao. Sabi niya, pagka may tao nang gugulo sa tulog mo, sa pamamahinga mo, magmadali ka, kausapin mo ang tao mo yun, na matigilin mo siya dahil yung pahinga mo, oras mo yan, oras mo para sa Diyos, namapahinga ka. Kaya itong ginagawa ko. At pag ito hindi pa nang kaya, ipaano mo siya, dali mo siya sa kinauukulan. Lalo pag nasa batas. Alam mo mga kapatid, ito yung mga tao rito makukulit eh. Darating ako yung makakaroon ko pagbabarin niya lang ko. Kasi hindi abang pa lang magsasaway ako eh. Darating yung panahon, pag ang Diyos, merong ulat of God eh. Yung galit ang Diyos. Pag nagalit ang Diyos, kukulit ka. Ayaw yung pakinig kay Pastor. May mga harap yung mga tao ito na may mga baril, pagbabarin itong mga tao sa kakulitan. At tao ito, ulat of God, yung galit at puot ng Diyos. May puot ng Diyos. Lalo pag iba lingkod mo, kinukulit niya, kinukulit mo. Hindi pwedeng kulitin ka lang kasi ang kamay ng Diyos nasa atin. Pagbabaran nito mga ito, patay na ito eh. Kung nasaan humantong sa ganun, magpasaway na sila. Interview, nakailam ka. Ay Diyos, nakailam. Hindi po ba? Hindi po ba? Okay. Paano? Last na tayo. Inspiring and motivational. Yung maging kaya, yung maging inspiring. Yung inspirasyon ka. Nakakayat ka. Alam mo yung nag-evangelist dito? Dati, kami dalawa lang may Pastor Lando nag-evangelist dyan. Wala nag-evangelist dito. Bihira. Kami dalawa lang may Pastor Lando nag-evangelist dyan.
Kasi sinabi ako ni Gary, ako yung evangelist namin ni Pastor Lando sa may Carriedo. Pag sinabi ni Bishop, Pastor, tira ka na. Pag sinabi niya, tira na ako kahit saan, umpisa na ako. Kaya naman tayo si Pastor Lando. No, already ako na lang mag-isa. Ano mo sabi ng mga evangelist kayo? Kaya sila Cornelio, pati nyo. Sabi niya, kung kaya ni Pastor ni Bishop kaya ko rin. Pati yung mga taga-Bloomington na district sinawag pa ako, Pastor. Sabang pumunta rito sa district sa Bloomington pa. Kasi nakaka-encourage ka. Nakaka-ismal ka lagi. Bishop ka, pero pakuloy ka lagi. Nag-evangelism. Kasi pinopost ko Alam mo yung posting, yung nag-post ko na-encourage sila. Kaya niya si Cornelio, sila niya, Pastor, alam mo, kasi na-encourage mo kami. Sabi namin, kung kaya mo, kaya rin namin. Nagiging inspiring ka. Huwag ka matakot. Nagiging motivational ka sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Huwag ka maiyak. Nung nagwawala ka, nagpumura ka, hindi ka nagwawala, ay ngayon pa kayang likod ka na doon. Huwag ka maiyak. Pagkalandakan mo, pagsigawan mo ang makapangyarihan banal na salita ng Diyos, ang makapangyarihan banal na mabuting balita ng Diyos. Kahit si Mata, hindi ka bibigyan. Ang Diyos hindi ka bibigyan. Tutulong ka ba ng Panginoon? Sige, doon, ano ka. Kasi sabi ng Diyos, Goye! Sabi ng Goye, sa Tagalog, sa kolokyal, punta ka. Goye, punta ka. Go! Ang Diyos, tutulong ka pa. Hindi pa. Kasi kailangan niya Payag mo kanya ang kahangahangang gawa. Ano po ba? They are discovering their potential. Dahil sa'yo, nadidiscover nila yung potential nila. Amen po ba? May potential na pala. Nailabas nung na-inspirasyon mo nila mo sila kung yung araw-araw umaga. Lumabas yung potential na sila pala ay mga evangelist. Amen po ba? Amen po. Lumabas yung potential ni Pastor, ma'am. Lumabas yung Pastor. Lumabas yung potential nyo. May kategory dyan. May tinatawag tayong yung sanguine, choleric, melancholic. Yung melancholic. Ito yung mga hindi gumagawa to pero yung mga plano nasa isip sa kanya sa kanya. Di ba? May naging matagumpay na Ang highlight yun yung nandun pero hindi, ang may isip nun yung melancholic sa puro isip lang yun. Yung phlegmatic, puro isip. Ito yung mga, puro isip lang to, walang nila. Pero ang phlegmatic, ang maganda sa phlegmatic, ito, tignan niyo yung sarili nyo. Magaling siya maglingkod, magaling siya tumulong sa pastor, magaling siya tumulong sa mga gawain. Phlegmatic yan. Pero yung sanguine or choleric, ito yung mga leader type. Matatapang to. Baka sabi tayo, kasi pinagawa lang, kasi nangutang kami ng 51,000. Ito, utangan namin. Ito, 43,000. Utang namin, nakabayad kami. Ito, pagawa kami. Puro pero magawa kayo. Ano namin? Utang na, nakautang kami ng 20K. Puro utang lang. Ito, 21K. Puro utang lang. Pero nakakabayad. Pero ibig sabihin, saan ba tayo? Motivate mo ang ibang tao din sa'yo. Yung phlegmatic, ito yung mga tao na magaling siya mag-serve, hindi siya magaling magsalita, hindi siya magaling, pero napakahusay niya mag-serve. Napakahusay niya tumulong sa pastor sa mga gawain. Pero yung mga sanguine, ako din. Sabi nung nagturo sa amin nito, ang nagturo sa amin nito, taga-DCAS. Hindi na pwedeng solo lang, kailangan dalawa, yung sanguine, choleric. Yung sanguine, choleric, ito yung impulsive. Pero leader tayo. Kita mo si Pedro, di ba yung pasik tinagaan? Panginoon, sabi ka tayo, hindi kasama kita, pero hindi naman pumunta. Impulsive. Pero, leader tayo to. Ako, impulsive ako. Yung choleric sanguine, mapag-isip, matapang ito, kaya lang, bago siya gumawa, nag-iisip muna siya. Si Pablo, choleric sanguine. Malakas ang choleric niya kahit saan. Matapang din siya nag-awal. Pero iniisip niya muna. Pero mga leader type to, sanguine, choleric, sanguine, choleric. Puro mga leader type. Kasi ang katangian nito mga to, matatapang to, lumulusong talaga kahit saan. Amen po ba? Okay. Sunod?
Pagkati ako na ko, sabusta tayo, mga kapatid. Okay, hallelujah. Purihin niya, Panginoon. Madalangin tayo. Aba namin, Diyos na manunas langit. Ikaw po naglagay sa aming lugar sa mundong ito. Panahon ito. Pagpalain mo, patuloy. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid ko ito narito. Mga babae, lalaki, bata, matanda na dito sa harap ko. Pagpalain mo sila, hindi sila kailang inaasahan, hindi sila panalangin. Yung mga luputan ng biyaya nila, maghimala ka pa wala. Habang binabawasan nila, habang ginagastos nila, ay dumami ng dumami ng dumami. Yung mga matagal nilang hinihiling, Panginoon, pagkaloob sa mga pagpanahin sa mga pamilya nila, mga problema nila sa mga pamilya nila. Panginoon, ikaw po umayos sa mga problema nila sa asawa, sa anak nila. Ikaw po nakakita, nakakakinig ng puso ng bawat tao. Panginoon, ibalik mo sila sa mga kapatid ko. Tulungan mo sila. Pagpalain mo sila, hindi sila naglilingkod sa akin. Sa'yo sila naglilingkod. Amin Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa akin. Yung hindi ko kaya ibigay mo sa kanila, Panginoon. Iligtas mo sila sa lahat pagkabiyay sa mundo. Sa lahat ng bigulong sasakyan nila, ingatan mo sila. Inayo mo sila, pag sila nagbabaleo, nakasakay sa iba't ibang bigulo, papasok pa uwi. Inayo mo sila sa lahat ng driver, labitan nila ng iba't ibang bigulo ng mga walang pananagutan, ng mga basagulero, mga driver, na magugulo, ilayo mo sila. Pagbuhin mo kayo ng daanan. At sa buong isang linggo ito, lagi silang marating. Kaya nang pupunta, lagi silang makauwi sa kanilang tahanan. Madata nila kailang pamilyang tigtas at mayaman. Panginoon, kung kami inuusik, ikaw ay inuusik, pangunahan mo po kami. Ang Sanctuary of God, Great Mission International Church. Pagkaloob mo ito ng mga membro, hindi kayang bilangin ng tao. Ikaw lamang kayang magbilang. Great Revival! Ibigin mo kami, Panginoon, ng Sanctuary of God, Great Mission International Church. Para maraming makakilala ng katotohanan mo, Panginoong Isus. Muli sa iyong makapangyang malakas, pag-ibig matatag, punong-puno ng pag-ibig ng iingat, nagbibigay ng walang hanggang kasagalan, katagumpay, pagpapala, tagumpay. Aming Diyos naman na nasa langit, sa mga kamay mong ito, aming Diyos naman sa langit. Pinagkakatiwala ko sa iyo, mga kapatid, kung nasa harap ko. Pati ka ngayon sa buwan. Salamat po, aming Diyos na banal sa langit. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaliwatan, karangalan, kadakilan, kapangyarihan, pasasalamat, aming banal na Diyos na aming alis langit, aming kataas-taas, ang kabanang-banal ng Diyos namin ang Diyos. Aming Yahweh, Israel, Diyos na makapangyarihan, aming kataas-taas, ang kabanang-banal ng Diyos namin ang Diyos. Sa tanging matamis at mapapanginan pangalan ni Yesu ng Nazareth, taas panginoon, nag-iisang bukto man ang aming banal na Diyos, at nakilalang aming kataas-taas, ang kabanang-banal ng Diyos namin. Aming gamos tayo kagamos sa rin sa akin. Aming banal ng Diyos na kailangan. Aming sa kapagano sa matuloy. Ang lahat ng anak ng Diyos na magsabi, sumigaw na, Amen! Oh, my is tayo po idadako sa banal na pag-alala sa kabutihan ng ating Diyos. Isaan, 2,000 taon na nakalipas, meron tayong Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay bilang tao na tulad natin, nasasaktan, nagugutom, nauuhaw. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya po ay kakain po tayo ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan at ininom ng ubas na simbolo ng kanyang dugo. Na siya ay maging kagalingan sa lahat ng ating karamdaman at maging kalakasan sa ating buong pangataon. Ginagawa po natin ito para maalala yung kabutihan ng ating Diyos. Kung gaano niya ibibig ang isang tao na tulad mo. Kung gaano niya minahal
pinakita niya ito sa pagbibigay ng kanyang buhay. Okay, tayo po tumayak, manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na puno ng biyaya at kabutihan niyo. Una sa lahat, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, yung mga nakikita niyo po sa mga puso at isipin natin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon pong Diyos. Kaawaan niyo po kami, masumpungan po namin ang iyong habag at amak. Ngayon pong umaga ay kakain po kami ng tinapay at iinom ng ubas na simbolo ng iyong katawan at dugo kung saan ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito'y nangyari dahil sa pag-ibig mo sa sangkatauhan, Panginoon kong Diyos, nang maranasan ng mga nananampalataya at naniniwala sa iyo ang kaligtasan at kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Tunay na sa aming pagkain at pag-inom ay maging kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman at maging kalakasan sa aming mga pangangatawan, Panginoon. Salamat po aking Diyos. Gawin namin itong inaalala ang kabutihan at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon ko. Sa iyo lamang po ang pagpupuri, ang pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Taas po natin ang tinapay at sinabi po dito, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Jesus. Maaari na po natin kainin. Kaya lang po, itaas po natin ang kopa at kahit po dito. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung iniinumin ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Yesu Cristo. Maaari na po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at ikinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa kanya ang pagpupuri, pagdakila at pagsamba. Amen. Ngayon naman po, idadako tayo sa pagbibigay. Inanyayaan ko po na ang lahat ay magbigay. Ating kong ipanalangin ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay iyong dinalari sa aming panumbahan at maraming salamat po sa pagpalaan mo po ang aming mga handog sa iyo, Panginoon, upang magamit namin sa aming simbahan at nawa po, Panginoon, ang lahat po ay na hindi nakapagbigay ay pagpalaan mo po sila nang sila po ay magkaroon din po ng handog sa iyong panan. Panginoon, salamat po. Ibinabalik po namin ang lahat ng papulit parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli dahil kami iyong pinagtipon-tipon dito sa aming bahay Panamban at kami nakapakinig ng inyong banal na salita. Gayon din po, Lord, sa taong ginamit niyo po. Nawa po kami inyong ingatan at gabayan sa aming pag-uwi, Lord. Nawa sa susunod na linggo, ang mga hindi po naka-attend, Lord, ay nawa po sila inyong uli ng kanilang mga puso't isipan na sila po ay maka-attend dito sa aming bahay Panambahan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Pray mo natin si Ivo, si Victor Ignacio, si Ariel, ayusin ang Panginoon ng mga relasyon. Panginoon, napakabuti ba tayo ng Diyos? Ikaw po ang may kakayanan. Ang hindi namin kaya mong gawin. Ikaw po ang aming dadaki ng mga gagawat aming triko. Kayo sa mga oras, kayo mo na mapatanggap mo na sa public school. Pakita po ang pangalan niya. Doon, mag-intervene ka po sa buhay ng mga anak.
Kailaman mo po sila, bigyan mo sila biyan. Bigyan mo ng lubusan ang galingan ang anak si Ay at si Bessie. Inayos niyo po sa Ariaga, Panginoon. Dalangin po namin na aking anak na si Mara mabalik-ulit po na kayo. Salamat po na kayo ninyo sa panitang sa iyo mga pareha manaas matibay na tatagong kahit pinagkakatiwala ko. Ibang bagay na po na hindi na namin kaya, hindi na namin sakop na kapangirahan. Tulong po ang isa kaya para sa kanya. Pagkain mo sila, ating sila sa mga national na tawagin sa padahin mo mga kapatid ko ito, Panginoon. Kung padalahin yung kanila, patuloy na mag-materials, mag-manifest. Ingatan mo sila. Ibalik mo kami lahat dito sa daong ito. Sa balik ko tayo na sa bukas ng langit, Panginoon, ng mga biyaya pagpapalakas ka na ng bago palikay ng mundo ito ay paligid ng mga biyaya pagpapalakas ka na tagumpay sa amin, patuloy yung sa bawat sa amin sa bumusang linggo hanggang pagbalik namin dito sa aming bahay. Salamat po, aming banon na sa takin na namin sa ito ang lahat-lahat ng kapurihan, talagang karasanan, pasalamat sa laman ng Diyos sa bagay sa langit, sa tanging matamis at maparehang pangalan ni Yeshua ng natin. Nag-iisang mukha ang Diyos sa bagay sa langit, ito ay ang isang mukha langit. Amen! Amen. Let us all shout, all glory, all praise, All praise, all worship, all worship, all honor, all honor, all power, all power, and all and all thanksgiving thanksgiving belongs to you alone, belongs to the Lord Jesus Christ. Wala pa tayong pagkain.